Sa tingin ko, Pakinggan po panahon na natin ito. para tapatan natin ang Iglesia ni Cristo. At tapatan na rin po si Kibuloy. Ang lahat po ng mga sinasabing kulto na nakahanay dito sa destabilization plot. Playbook na po ito nilabas na po doon sa Kongreso ito na magkakaroon ng destabilization para mawala sa trono si Marcos at sila po ay sa tulong ng mga kulto, kunyari people power. Nakita natin to kay Senator Bato. Nagpadala pa ng mga kunyari people power doon sa Senado at meron pang prayer vigil. Alam po ninyo, ang demonic always wala siyang originality, ini-imitate palagi ang tunay na galaw ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ngayon, yung merong people power o meron din silang people power, no, na ilalabas. Playbook na po nila yan, kasama nila palagi ito. So siguro, huwag tayong matakot. It's time to name names. Dahil alam po nyo, matagal na kaya ganito rin ang ating pamahalaan. Kasi, ilan ba sila? 3-4 million na mga voters, no? Tayo ilan? Napakarami natin. Pero kasi wala tayong pakialam. Tama, tapatan na ang mga kulto. Matagal ng panahon naghahari-harian ang mga demonyong yan, sinisiraan lagi ang religion of state, ang RCC, pati gobyerno sinisira nila, pati Pilipinas o ang mga isla ng Pilipinas ay gusto ipamigay sa China. Salot sa bayan, nakikinabang sa mga proyekto ng bawat administration, pero pag ang nakaupo yung di nila gusto, puro paninira sa gobyerno, mga demonyong engrato, corrupt na sa religion, corrupt pa sa gobyerno, ipinaparatang kay PBBM ang corruption sa flood control. Inamin mismo ni Mrs. Diskaya na panahon pa pala ni Duterte ang mga ghost projects at substandard na mga projects, at inamin mismo ito ni Duterte, na mga tao niya ay mga corrupt, di niya raw kaya, kasi nga madedawad siya, at itinuloy nila, sa panahon ni PBBM, at sila mismo nagbolgar para isisi o paratang sa administration ni PBBM, at kay PBBM. Alamin nyo kung sino ang mga investor sa mga negosyo ni Diskaya, kung bakit labis nilang pinoprotektahan si Diskaya, isa na yung asawa ni Senador Marcoleta, na Independent Director and Audit Committee Chair sa Stronghold Insurance Co., Incorporation, at sa kanun Executive Director sa Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Isipin nyo nga kung walang connection ng Iglesia ng mga Manalo dito, kung wala ang Iglesia ni Cristo mababawasan ang mga corrupt na politiko. Kasi malaki raw pala ang binabayad ng mga politiko sa kanila, yung isang ministro mismo ang nagbulgar, at natatandaan nyo yung Fernando Poe versus Gloria Arroyo, kita nyo, mga isang linggo na lang bumaliktad pa sila at pinili si Arroyo, kaya pala lagi sa mga huling araw din ideklara kung sino ang endorso nila kasi naghihintay pa ata kung sino malaki ang alok. Isipin nyo nga kung saan nagtatago ang mga bigating fugitive, tulad ni General Banlag na isang Iglesia ni Cristo. Kaya dapat nang iboto si Trillanes, dahil magaling si Trillanes sa mga tiwali at sa mga masasama, walang takot, at sa intelligence, at kita nyo mga crime at mga corruption at mga bank record ng mga Duterte na laman niya, at si General Torre, dahil walang kinikilingan si Torre.